Magandang araw sa inyo, mga minamahal kong senior. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, ang inyong doktora na nag-aalaga at nagmamalasakit sa kalusugan ng mga nakatatanda. Marahil ay narinig ninyo na ang cloves ay isa lamang pampalasa tuwing Kapaskuhan na inihahalo sa mga keke o tsaa. Pero heto po ang katotohanan. Sa loob ng daan-daang taon, ang maliit na pampalasang ito ay ginagamit bilang isang likas na lunas at ipinapakita ngayon ng makabagong pananaliksik na maaari nitong labanan ang mahigit sa 11 seryosong problema sa kalusugan. Ang nakakagulat, karamihan sa mga taong higit sa magwantataong gulang ay hindi ito alam at patuloy silang gumagastos sa mga tableta at suplemento na maaaring hindi naman epektibo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang kamangha-manghang katotohanan tungkol sa pagnguya ng cloves. Bakit ang isang bagay na napakaliit ay may napakalakas na epekto sa inyong puso, panunaw, memorya, at maging sa inyong blood sugar. Alam ko, madaling makaramdam ng pagkalula sa mga bagong sakit, pagkapagod, o mga sandali ng pagiging makakalimutin. Minsan, parang unti-unting nanghihina ang inyong katawan. Ngunit ang totoo, may mga simpleng hakbang tulad ng pagnguya ng isang pirasong clove na makakatulong sa inyong bawiin ang kontrol. Hindi ito tungkol sa mahika o milagrosong lunas. Ito ay tungkol sa pagpapalabas ng kakayahan na mayroon na ang inyong katawan sa tulong lamang ng kalikasan. Bago tayo magsimula, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Saan po kayo nanonood nito? Anong oras nyo ito pinapanood? Pakiiwan ng komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga iniisip. At kung nagustuhan ninyo ang video, paki-like at subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang katotohanan tungkol sa mga simpleng solusyon sa kalusugan na tunay na gumagana, ang kasaysayan at kultura ng cloves. Sa Pilipinas, ang cloves ay madalas na nagpapaalala ng Noche Buena, hamon de bola, at mga pagtitipon ng pamilya tuwing Kapaskuhan. Para sa maraming senior, ang pampalasang ito ay konektado sa nakaraan, init ng pamilya, at pagdiriwang kaysa sa pang-araw-araw na paggamit. Lumalabas lamang ito sa mga espesyal na sandali, kasama ng kanela at nutmeg, at naaalala bilang bahagi ng mga maligayang tradisyon. Sa maraming probinsya naman, iba ang papel ng cloves. Ito ay pang-araw-araw na kasama, inilalaga sa umagang salabat, inihahalo sa mga pampalasa ng ulam, at inaasahan sa mga tradisyonal na halamang gamot. Ginamit ito ng mga henerasyon hindi lang para sa lasa, kundi para maibsan ang pananakit ng lalamunan, pakalmahin ang sipon, at painitin ang katawan sa malamig na gabi. Sa halip na maging isang panapanahong pampalasa, ito ay nakahabi sa pang-araw-araw na kalusugan at kaginhawaan. Sa parehong kultura, ang cloves ay pinahalagahan bilang isang likas na lunas para sa sakit, ubo, at proteksyon laban sa lamig ng panahon. Maaaring naaalala ng mga nakatatanda ang pagnguya ng clove noong malayo pa ang pagpapagamot. Nagtitiwala sa langis nito upang mapawi ang sakit at magdala ng ginhawa. Ang pagkakaiba ay nasa pananaw. Sa mga syudad, ang cloves ay pampasko, habang sa mga probinsya, ito ay pampagaling. Gayunpaman, ang katotohanan ay iisa. Kinukumpirma ngayon ng modernong agham na ang mga usbong na ito ay nag-aalok ng tunay na benepisyo sa kalusugan higit pa sa lasa. Para sa mga senior ngayon, lalo na sa mga nahihirapan sa hindi mapakaling pagtulog
o madalas na pagpunta sa banyo, ang cloves ay isang paalala na ang mga lumang tradisyon at bagong pananaliksik ay maaaring maglakad ng magkasama, nag-aalok ng kaginhawahan, paggaling at pag-asa sa isang maliit at pamilyar na usbong. 11 benepisyo ng cloves sa kalusugan. 1, mas mahimbing na tulog at mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi. Para sa maraming nakatatanda, isa sa mga pinakanakakadismayang pagbabago sa pagtanda ay ang paggising ng alas 2 o alas 3 ng umaga, hindi dahil handa nang bumangon ang katawan, kundi dahil ang pantog ay nagpapadala ng agarang senyales. Ang putol-putol na tulog na ito ay nag-iiwan sa inyo na pagod sa susunod na araw, malabo ang isip, mabigat ang katawan, at minsan ay hindi pa matatag sa pagtayo. Ang totoo, ang madalas na pag-ihi sa gabi, na tinatawag ding nocturia, ay hindi lamang isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ito ay madalas na pinalalala ng stress, humihinang kontrol sa pantog, at pagkawala ng malalim na pagre-relax sa gabi. Dito tahimik na pumapasok ang cloves. Sa loob ng bawat maliit na usbong ay may isang compound na tinatawag na eugenol. Ipinapakita ng modernong pananaliksik na ang eugenol ay may mga epektong pampakalma sa nervous system at banayad na anti-inflammatory properties sa lining ng pantog. Kapag ngumuya ka ng 1 o 2 cloves pagkatapos ng hapunan, dahan-dahang lumalabas ang mga natural na langis nito, pinapakalma ang iritasyon at tinutulungan ang pantog na manatiling tahimik hanggang umaga. Para sa mga senior na palaging gising at punta ng punta sa banyo buong gabi, ito ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng mababaw na idlip at isang buong kahabaan ng mapayapang pahinga. Isipin ang karanasan ng isang retiradong guro sa Baguio. Siya ay gumigising ng 2 beses sa isang gabi sa loob ng maraming taon, kumbinsido na iyon na ang kanyang kapalaran. Sa mungkahi ng kanyang anak na babae, nagdagdag siya ng 1 pirasong clove sa kanyang panggabing routine. Hinahayaan itong lumambot sa kanyang bibig bago matulog. Sa loob ng 1 linggo, nagulat siyang nakatulog ng 5 o 6 na oras nang walang patid. Sa Palawan, isang matandang mangingisda ang nagbahagi ng katulad na kwento. Nguya siya ng 2 cloves bawat gabi pagkatapos ng kanyang magaan na hapunan at napansin hindi lamang ang mas kaunting pagpunta sa banyo, kundi pati na rin ang isang mas kalmadong isip na ginagawang mas madaling bumalik sa tulog. Ang payo dito ay simple. Kung nahihirapan ka sa hindi mapakaling pagtulog, subukang ngumuya ng 1 clove ng dahan-dahan pagkatapos ng hapunan o humigop ng mainit na tsaa na may halong clove bago matulog. Huwag sobrahan dahil ang sobra ay hindi laging mas mabuti at ang sobrang daming cloves ay maaaring makasama sa tiyan. Ngunit sa katamtamang dami, ang hamak na pampalasang ito ay maaaring magpakalma sa katawan sa mga paraan na minsan ay hindi napapansin ng modernong medisina. Para sa mga senior na naghahanap na muling makontrol ang kanilang gabi, ang cloves ay nag-aalok ng isang paalala na ang kalusugan ay hindi laging nagmumula sa isang bote ng reseta. Minsan ito ay nagmumula sa pakikinig sa mga tradisyon at pagbibigay ng pagkakataon sa iyong katawan na magpahinga ng natural. 2, lunas sa sakit ng ngipin at proteksyon sa gilagid. Habang tayo ay tumatanda, ang mga problema sa ngipin at gilagid ay madalas na tahimik na lumilitaw at minsan ay umaatake sila kapag sarado o malayo ang opisina ng dentista. Para sa maraming senior, ang biglaang pagkirot ng sakit ng ngipin sa kalagitnaan ng gabi
ay maaaring maging napakahirap na nagpapahirap sa pagkain, pagpapahinga, o kahit na sa malinaw na pag-iisip. Dito maaaring magdala ng nakakagulat na ginhawa ang cloves, lalo na ang compound na eugenol na matatagpuan sa loob nito. Ang eugenol ay gumaganap na parang isang natural na anesthesia, pinamanhid ang mga nerbiyos sa paligid ng ngipin at pinapakalma ang matalas na tumitibok na sakit. Bukod sa pansamantalang lunas sa sakit, ang cloves ay mayroon ding malakas na antibacterial properties. Nakakatulong ito na labanan ang mga mikrobyo na nagdudulot ng pamamaga ng gilagid, mabahong hininga, at maliliit na impeksyon na nagpapalala sa mga problema sa ngipin sa paglipas ng panahon. Sa Pilipinas, maaaring naaalala ng mga nakatatanda ang paglalagay ng isang patak ng clove oil sa isang bulak at dahan-dahang pagdiin nito sa isang masakit na ngipin hanggang sa makita nila ang dentista. Sa maraming probinsya, ang mga nakatatanda ay simpleng ngumunguya ng isang clove. Pagkatapos kumain, hinahayaan ang mga langis nito na linisin ang bibig, pasariwain ang hininga, at palakasin ang mga gilagid. Para sa mga senior na stressed na sa mga pagbisita sa dentista o nag-aalala sa gastos ng paggamot, ang simpleng pampalasang ito ay maaaring maging isang mapagkukunan ng kaginhawahan at kumpiyansa. Hindi nito pinapalitan ang tamang pangangalaga sa ngipin, ngunit maaari nitong punan ang puwang hanggang sa maging available ang propesyonal na tulong. Kung ikaw ay nahaharap sa isang biglaang sakit, subukang ngumuya ng isang clove ng dahan-dahan o magmumog ng maligamgam na tubig na may halong clove sa iyong bibig sa loob ng 1 minuto. Ang mga maliliit na aksyon na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng pansamantalang ginhawa, protektahan ang iyong mga gilagid, at ipaalala sa iyo na kahit sa mga sandali ng discomfort, mayroon ka pa ring mga praktikal na tool na abot kamay. 3. Suporta sa panunaw at kaginhawaan ng tiyan. Isa sa mga tahimik na pagkadismaya na kinakaharap ng maraming nakatatanda ay ang mabagal na pagbabago sa panunaw, kung saan ang mga pagkain na dati ay magaan sa pakiramdam ay nag-iiwan ngayon ng kabag, bigat, o pagduduwal. Ang mga discomfort na ito ay maaaring mukhang maliit sa una, ngunit kapag paulit-ulit gabi-gabi, nakakagambala ito sa pagtulog, nakakabawas ng gana sa pagkain, at lumilikha pa ng pagkabalisa tungkol sa pagkain. Ang cloves ay matagal nang pinahahalagahan para sa pagpapagaan ng mga mismong problemang ito. At ipinapaliwanag na ngayon ng agham kung bakit. Ang mga natural na langis sa cloves ay nagpapasigla sa mga digestive enzyme na tumutulong sa katawan na mas mahusay na matunaw ang pagkain at bawasan ang presyon na namumuo sa tiyan at bituka. Nagbibigay din ang cloves ng isang layer ng proteksyon sa lining ng tiyan sa pamamagitan ng paghikayat sa produksyon ng malusog na mucus. Pinoprotektahan nito ang mga maselang tissue mula sa acid na nagpapababa ng panganib ng iritasyon o ulcer. Ito ay partikular na mahalaga para sa mga senior na maaaring umiinom na ng mga gamot na nakakapinsala sa tiyan. Sa Pilipinas, isang simpleng paraan upang makinabang ay sa pamamagitan ng pagdaragdag ng 1 o 2 clove sa isang tasa ng salabat. Hinahayaan ang mga lasa na maghalo sa isang nakapapawing pagod na inumin sa gabi na nagpapakalma sa panunaw bago matulog. Sa mga probinsya, inirerekomenda ng mga tradisyonal na manggagamot ang paghahalo ng cloves sa iba pang pampalasa tulad ng cardamom at cumin upang mabawasan ang hangin sa tiyan at ibalik ang balanse pagkatapos ng mabibigat na pagkain.
Para sa mga senyor na tahimik na nag-aalala na ang mga issue sa tiyan ay bahagi na lamang ng pagtanda, ang cloves ay nag-aalok ng isang paalala na ang maliliit na natural na pagpipilian ay mahalaga pa rin. Kung ang kabag o pagduduwal ay bumabagabag sa iyo, subukang humigop ng mainit na tsaa na may halong clove. Pagkatapos ng hapunan o ngumuya ng isang clove ng dahan-dahan. Ang mga simpleng hakbang na ito ay maaaring magpagaan ng discomfort, protektahan ang iyong tiyan at ibalik ang kumpiyansa sa hapagkainan. Sa pamamagitan ng banayad na mga gawi, maaari mong bawiin ang kontrol sa iyong panunaw at masiyahan sa pagkain ng walang bigat ng pag-aalala. 4. Proteksyon sa atay at banayad na suporta. Ang atay ay tahimik na nagdadala ng mas mabigat na pasanin kaysa sa madalas nating napagtatanto, nagtatrabaho araw at gabi upang salain ang mga gamot, balansehin ang mga hormone at iproseso ang mga pagkain kinakain natin. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na pagsisikap na ito ay maaaring mag-iwan sa atay na mas mahina sa oxidative stress, isang mabagal na proseso na sumisira sa mga selula at nagpapahina sa kakayahan nitong protektahan ang katawan. Ang cloves ay naglalaman ng mga natural na antioxidant, lalo na ang eugenol, na tumutulong na in-neutralize ang mga mapaminsalang free radicals bago pa man nila masira ang tissue ng atay. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng oxidative stress, binibigyan ng mga compound na ito ang atay ng pagkakataong gumana ng mas maayos at makabawi mula sa pang-araw-araw na pagod. Ipinakita ng ilang pag-aaral ang epektong ito na nagpapakita na ang clove extract ay maaaring magbawas ng pamamaga sa mga selula ng atay at limitahan pa ang pinsalang dulot ng mga lason. Para sa mga senior na madalas umiinom ng maraming reseta, ang suportang ito ay maaaring maging partikular na mahalaga. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang cloves ay hindi gamot. Ito ay isang pandagdag sa malusog na gawi, hindi kailanman isang kapalit para sa propesyonal na pangangalaga o iniresetang paggamot. Sa Luzon, ibinahagi ng isang retiradong sundalo kung paano niya idinagdag ang 2 cloves sa kanyang panggabing tsaa matapos malaman ang tungkol sa lakas ng antioxidant nito. Hindi niya itinigil ang kanyang regular na check-up o mga gamot, ngunit napansin niya na mas magaan ang kanyang panunaw at mas matatag ang kanyang enerhiya. Sa mga probinsya sa Visayas, madalas na inihahalo ng mga nakatatanda ang cloves sa kanilang pang-araw-araw na pampalasa. Nagtitiwala sa daan-daang taon ng tradisyon upang mapanatiling balanse at matatag ang atay. Ang mensahe ay simple. Gamitin ang cloves bilang isang maliit na katulong, ngunit laging igalang ang gabay ng iyong doktor. Sa balanse at kamalayan, kahit ang maliit na pampalasang ito ay maaaring mag-alok ng banayad na proteksyon sa isa sa pinakamahalagang organo ng iyong katawan. 5. Pamamahala ng diabetes at balanse ng blood sugar. Ang pamumuhay na may diabetes ay parang isang patuloy na pagbabalanse, lalo na habang tayo ay tumatanda at ang katawan ay nagiging hindi na gaanong sensitibo sa insulin. Bawat pagkain, bawat merienda, at kahit bawat nakalimutang baso ng tubig ay maaaring magpabago ng blood sugar sa mga paraan na nag-iiwan sa iyo na pagod, nag-aalala o nadidismaya. Ang cloves ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na eugenol na ipinakitang nagpapabuti sa insulin sensitivity na nagpapahintulot sa katawan na ilipat ang asukal mula sa dugo patungo sa mga selula ng mas epektibo. Ang simpleng aksyon na ito ay maaaring makatulong na mapababa ang mga antas ng blood sugar
at bawasan ang mga biglaang pagtaas na kinakaharap ng maraming nakatatanda araw-araw. Ang pananaliksik sa clove extract ay nagpakita ng magagandang resulta sa mga taong may type 2 diabetes. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang regular na paggamit ng cloves ay maaaring mapabuti ang kontrol sa glucose at mapagaan ang ilan sa mga stress na inilalagay sa pancreas. Bagamat hindi nito pinapalitan ang gamot o malusog na pagbabago sa pamumuhay, nag-aalok ito ng isang natural na tulong na akma sa plano ng doktor. Sa Metro Manila, maraming senior ang pinipiling magbudbod ng giniling na cloves sa mga low-carb na pagkain o mainit na tsaa na nagdaragdag ng parehong lasa at suporta. Sa Mindanao, madalas na pinagsasama ng mga nakatatanda ang cloves sa luyang dilaw at kanela. Sinusunod ang daan-daang taon ng tradisyonal na karunungan tungkol sa natural na pagbabalanse ng blood sugar. Kung ikaw ay tahimik na nababalisa tungkol sa iyong pang-araw-araw na numero, alamin na ang maliliit na gawi ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Subukang magdagdag ng 1 o 2 cloves sa iyong pagluluto o humigop ng clove tea pagkatapos kumain. Kapag ginamit ng matalino, ang pampalasang ito ay maaaring magpagaan ng pasanin, patatagin ang iyong enerhiya, at ipaalala sa iyo na kahit may diabetes, posible pa rin ang kontrol. 6. Proteksyon laban sa kanser at banayad na suporta. Ang takot sa kanser ay tahimik na nasa isipan, lalo na kung may kaibigan o miyembro ng pamilya na nakaranas ng sakit. Bagamat walang iisang pagkain ang makakapigil o makakagamot sa kanser, ipinapakita ng pananaliksik na ang ilang natural na compound ay maaaring makatulong na protektahan ang katawan sa antas ng selula. Ang cloves ay naglalaman ng flavonoids, tannins, at phenolic compounds. Bawat isa ay nagtatrabaho upang bawasan ang oxidative stress at hikayatin ang mga hindi malusog na selula na mamatay kapag dapat na. Tinatawag ng mga siyentipiko ang prosesong ito na apoptosis o programmed cell death, at ito ay isa sa pinakamahalagang depensa ng katawan laban sa pagkalat ng kanser. Natuklasan ng mga pag-aaral na ang clove extract ay maaaring magpabagal sa paglaki ng mga selula ng kanser sa suso at kolon sa mga setting ng laboratorio. Ang mga resultang ito ay nakapagpapatibay, ngunit dapat itong tingnan bilang suporta kaysa sa milagroso. Para sa mga senior na nagdadala na ng mabigat na pasanin ng mga medical na appointment at patuloy na check-up, nakakatulong na malaman na ang maliliit na natural na pagpipilian ay maaaring magbigay sa katawan ng dagdag na mga tool para sa katatagan. Ang pagdaragdag ng cloves sa mga pagkain o pag-enjoy sa isang mainit na clove tea ay hindi kapalit ng medical na pangangalaga, ngunit maaari itong umakma sa malusog na gawi. Ibinahagi ng isang retiradong nurse mula Cebu kung paano niya inihahalo ang isang kurot ng giniling na clove sa kanyang oatmeal tuwing umaga, hindi dahil sa takot, kundi bilang isang kilos ng pangangalaga sa sarili. Sa maraming rehiyon, madalas na hinahalo ng mga nakatatanda ang cloves sa luyang dilaw at itim na paminta, nagtitiwala sa mga tradisyon na naaayon sa modernong agham. Ang pag-asa ay simple. Bagamat hindi natin makontrol ang lahat, maaari tayong gumawa ng mga banayad na pagpipilian na nagpapanatili sa katawan na mas malakas ng mas matagal. 7. Suporta sa immune system at pang-araw-araw na proteksyon. Habang lumilipas ang mga taon, ang immune system ay madalas na nagiging hindi na gaanong maaasahan, na nag-iiwan sa maraming nakatatanda na mas madaling kapitan ng panapanahong sipon, matagal na ubo, at trangkaso.
Ang tahimik na paghinang ito ay maaaring makapanghina ng loob, lalo na kapag kahit isang maliit na impeksyon ay tila tumatagal ng ilang linggo bago tuluyang gumaling. Ang cloves ay nag-aalok ng banayad, ngunit makabuluhang suporta dito salamat sa mga compound tulad ng eugenol, flavonoids, at tannins. Ang mga natural na sangkap na ito ay nagpapalakas sa mga depensa ng katawan sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga, paglaban sa mga mapaminsalang bakterya, at pagpapakalma sa stress na nagpapahina sa immunity sa paglipas ng panahon. Ang panahon ng tag-ulan ay madalas na nagdudulot ng pag-aalala tungkol sa masisikip na waiting room, paglalakbay, at takot na mahawaan ng isang bagay na maaaring mauwi sa pulmonya. Ang pagdaragdag ng cloves sa tsaa o sopas ay maaaring magbigay ng isang maliit ngunit matatag na linya ng depensa. Sa Pilipinas, ang cloves ay matagal ng bahagi ng salabat. Pinahahalagahan hindi lamang para sa init nito, kundi pati na rin sa kakayahang itaboy ang mga impeksyon sa panahon ng taglamig. Ang tradisyon ng paghigop ng mainit na tsaa ay higit pa sa kaginhawahan. Ito ay isang pang-araw-araw na hakbang tungo sa katatagan. Kung ikaw ay tahimik na nababalisa tungkol sa pananatiling malusog sa buong panahon, subukan ang mga simpleng gawi. Magdagdag ng 1 o 2 cloves sa iyong panggabing tsaa o ngumuya ng 1 clove pagkatapos kumain. Ang mga aksyon na ito ay hindi papalit sa mga bakuna o medical na pangangalaga, ngunit maaari nitong palakasin ang iyong sistema, paikliin ang paggaling, at tulungan kang makaramdam ng higit na kontrol. Kahit na tumatanda na ang katawan, mahalaga pa rin ang iyong mga pagpipilian. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga subok na pampalasa tulad ng cloves, binibigyan mo ang iyong sarili ng regalo ng parehong kaginhawahan at proteksyon. 8. Suporta sa paghinga at mas madaling paghinga. Habang tayo ay tumatanda, ang mga baga at daanan ng hangin ay madalas na mas sensitibo, na ginagawang mas mahirap alisin ang mga sipon sa taglamig, panapanahong allergy o matagal na ubo. Kahit isang maliit na impeksyon sa dibdib ay maaaring mag-iwan sa iyo na kinakapos sa hininga, pagod, at tahimik na nag-aalala na ang paggaling ay mas matagal kaysa dati. Nag-aalok ang cloves ng natural na lunas sa pamamagitan ng kanilang anti-inflammatory at expectorant properties na nagpapakalma sa iritasyon sa respiratory tract at tumutulong na paluwagin ang makapit na plema. Ang banayad na aksyon na ito ay hindi lamang nagpapaginhawa sa lalamunan, kundi sumusuporta rin sa mas madaling paghinga. Maraming senior ang nakakahanap ng ginhawa sa paghigop ng mainit na clove tea sa mas malamig na buwan. Ang singaw ay nagpapagaan ng congestion, habang ang pampalasa mismo ay nagbibigay ng init at kalma sa dibdib. Sa Pilipinas, isang mas tradisyonal na paraan ay ang paghahalo ng clove sa luya at pulot, na lumilikha ng isang simpleng lunas sa bahay na ipinasa sa mga henerasyon upang maibsan ang ubo at protektahan ang mga baga. Ang parehong kultura ay may iisang layunin: manatiling malakas at komportable sa mga panahong parang hirap huminga. Kung napapansin mong gumigising ka sa gabi na may tuyong ubo o nababalisa sa bawat panahong sakit, ang pagdaragdag ng cloves sa iyong pang-araw-araw na routine ay maaaring makatulong. Ibabad ang 2 o 3 cloves sa mainit na tubig para sa tsaa o ngumuya ng isa ng dahan-dahan pagkatapos kumain upang ilabas ang mga langis nito. Hindi ito lunas para sa mga seryosong kondisyon, ngunit maaari nitong mapawi ang discomfort, paikliin ang paggaling,
at tulungan kang makaramdam ng higit na seguridad. Kahit sa pagtanda, ang maliliit na gawi ay maaaring magdala ng malaking ginhawa at ipinapaalala sa atin ng cloves na ang lunas ay maaaring tahimik na nakaupo sa kusina. Siyam, kalusugan ng puso at suporta sa sirkulasyon. Habang lumilipas ang mga taon, tahimik na dinadala ng puso ang bigat ng mga dekada ng gawi, pagkain, at stress na hindi laging nakikita sa labas. Isang nakatagong panganib ay nagmumula sa LDL cholesterol na kapag na-oxidize ay nagsisimulang bumuo ng plaka sa mga pader ng ugat, dahan-dahang pinapakipot ang espasyo kung saan dapat malayang dumaloy ang dugo. Ang cloves ay mayaman sa antioxidants na tumutulong na maiwasan ang oxidation na ito, na binabawasan ang posibilidad ng pagbuo ng plaka at ang mga panganib na kasunod nito, tulad ng atherosclerosis at atake sa puso. Para sa maraming senior, ang pag-aalala ay hindi lamang tungkol sa mga numero ng kolesterol, kundi pati na rin sa presyo ng dugo na masyadong tumataas o sirkulasyon na tila mabagal. Ang mga compound sa cloves ay tumutulong na i-relax ang mga daluyan ng dugo, suportahan ang mas malusog na daloy ng dugo, at maaaring mag-ambag sa mas matatag na presyon ng dugo. Ang mga maliliit na pagbabagong ito ay hindi dramatiko, ngunit sa paglipas ng panahon, nagbibigay sila ng makabuluhang proteksyon. Sa Batangas, ibinahagi ng isang matandang Ginoo kung paano niya pinalitan ang kanyang pangalawang tasa ng kape ng clove tea. Napansin ang mas kaunting palpitations at isang mas kalmado, mas pantay na enerhiya. Sa mga probinsya, madalas na ibinababad ng mga nakatatanda ang cloves kasama ang kanela at cardamom na lumilikha ng isang mabangong tsaa na nagpapainit sa katawan at sumusuporta sa puso. Kung ikaw ay nababalisa tuwing sinusuri ang iyong presyo ng dugo, isaalang-alang ang mga simpleng pagsasaayos. Palitan ang isang inuming may caffeine ng clove tea. Ngumuya ng isang clove pagkatapos kumain o ihalo ito sa mainit na gatas. Ito ay mga banayad, madaling gawin na mga hakbang na nagbibigay sa puso ng kaunting ginhawa. Bagamat hindi nila pinapalitan ang gamot o payo ng doktor, ipinapaalala nila sa atin na kahit sa mga huling taon, ang pang-araw-araw na pagpipilian ay maaaring mapanatili ang puso na mas malakas, mas matatag, at mas maaasahan. 10. Proteksyon laban sa mga parasito at impeksyon. Ang sistema ng panunaw ay nagiging mas sensitibo at kahit maliliit na impeksyon o abala ay maaaring magdulot ng ilang araw ng discomfort, kahinaan, at pag-aalala. Sa mainit o mahalumigmig na klima tulad ng sa atin, ang mga parasito at mapaminsalang mikrobyo ay maaaring tahimik na pumasok sa bituka, na nakakagambala sa panunaw at nagiiwan sa mga nakatatanda na mas madaling kapitan ng pagkapagod at sakit. Ang cloves ay naglalaman ng mga natural na compound na nakakasagabal sa siklo ng buhay ng mga parasitong ito, sinisira ang kanilang kakayahang magparami at binabawasan ang pasanin na inilalagay nila sa katawan. Ang banayad na antimicrobial power na ito ay kinikilala na sa loob ng maraming siglo, partikular sa mga lugar kung saan ang kaligtasan ng pagkain at tubig ay patuloy na alalahanin. Para sa mga senior, ang paglalakbay o kahit ang pagkain sa labas ay maaaring minsan magdulot ng hindi inaasahang problema sa tiyan na parang nag-iiwan sa kanila na bigo at maingat sa kanilang kinakain. Sa Pilipinas, ang cloves ay madalas na inihahalo sa pang-araw-araw na pampalasa, hindi lamang para sa lasa, kundi bilang isang proteksyon na hakbang
laban sa mga impeksyon sa bituka. Bagamat ang mga tradisyong ito ay nagbibigay ng kaginhawahan, mahalagang tandaan na ang cloves ay hindi isang lunas. Maaari nilang suportahan ang katawan, ngunit ang paggamot mula sa doktor ay nananatiling mahalaga kapag may mga impeksyon. Kung ikaw ay tahimik na nag-aalala tungkol sa paulit-ulit na mga isyu sa tiyan, subukang magdagdag ng cloves sa iyong mga pagkain o humigop ng clove tea pagkatapos kumain. Ang maliit na hakbang na ito ay maaaring magpagaan ng kabag, protektahan ang panunaw, at bawasan ang panganib ng banayad na impeksyon. Laging ipares ang ganitong mga gawi sa ligtas na paghahanda ng pagkain at napapanahong pangangalagang medikal. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng karunungan mula sa tradisyon at gabay mula sa iyong doktor, maaari mong harapin ang mga nakatagong banta na ito ng may kumpiyansa. Alam na ang iyong katawan ay mayroon pa ring mga tool para sa katatagan. 11. Lunas sa stress at balanse ng emosyon. Ang mga damdaming ito ay maaaring hindi laging sinasabi ng malakas, ngunit mabigat ang mga ito sa puso at isipan. Ang cloves ay naglalaman ng eugenol at beta-caryophyllene, mga natural na compound na nakakaimpluwensya sa mga kemikal sa utak tulad ng serotonin at dopamine, na tumutulong na mapawi ang pagkabalisa at itaguyod ang isang mas kalmadong kalooban. Iminumungkahi ng agham na ang maliliit na usbong na ito ay maaaring banayad na suportahan ang nervous system, nag-aalok ng ginhawa ng walang mga side effect na minsan ay kasama ng mas malalakas na gamot. Nakahanap ng ginhawa ang mga senior sa paghigop ng clove tea bago matulog. Ang init ng tasa kasama ang natural na langis ng pampalasa ay lumilikha ng isang ritual na nagre-relax sa katawan at nagsisinyas sa isip na ligtas ng magpahinga. Sa ating bansa, madalas na ngumunguya ng isang clove ang mga nakatatanda habang nagdarasal o bago humiga, nagtitiwala sa parehong tradisyon at sa nakapapawing pagod na kapangyarihan ng amoy nito. Ang parehong gawain ay nagsisilbing paalala na ang pag-aalaga sa mental na kalusugan ay kasing halaga ng pag-aalaga sa pisikal na kalusugan. Kung ikaw ay nakahiga at gising na may hindi mapakaling mga iniisip, isaalang-alang ang pagdaragdag ng cloves sa iyong panggabing routine. Magtimpla ng simpleng tsaa na may 1 o 2 cloves o ngumuya ng 1 clove ng dahan-dahan habang humihinga ng malalim. Ang mga gawi na ito ay maliit, ngunit maaari nilang gawing mas magaan ang stress at ibalik ang balanse sa isip. Kahit sa mga panahong hindi tiyak, hindi ka walang kapangyarihan. Ang mga banayad na hakbang na ginagawa ng tuloy-tuloy ay makakatulong sa iyo na muling matuklasan ang kapayapaan at ipaalala sa iyo na ang emosyonal na katatagan ay nasa iyong abot kamay pa rin. Pagpili, paggamit, at pag-iimbak ng cloves. Pagdating sa pagprotekta sa iyong kalusugan, gamit ang mga simpleng pang-araw-araw na gawi, ang kalidad ng iyong pinipili ay kasing halaga ng mismong gawi. Maaaring mukhang maliit ang cloves, ngunit ang mga tama ay nagtataglay ng makapangyarihang langis na nagdudulot ng pagkakaiba sa pagitan ng isang banayad na pampalasa at isang tunay na mapagkukunan ng suporta. Laging piliin ang buong cloves kaysa sa giniling na pulbos dahil mas matagal na nananatili ang lakas ng buong usbong. Hanapin ang isang matingkad na kayumangging kulay, isang matigas na texture, at isang malakas na amoy na mapapansin mo sa sandaling buksan mo ang garapon. Ang tamang pag-iimbak ng cloves ay pantay na mahalaga. Itago ang mga ito sa isang mahigpit na selyadong lalagyan na salamin.
malayo sa direktang sikat ng araw at init sa isang tuyong aparador. Nakakatulong ito na mapanatili ang mga natural na langis sa loob ng ilang buwan na nagbibigay sa iyo ng parehong benepisyo sa tuwing gagamitin mo ang mga ito. Ang ilan sa mga pinakarespetadong cloves sa mundo ay nagmumula sa mga rehiyon na kilala sa mayabong na lupa at maingat na pag-aani. Kapag nakita mo ang mga pinagmulang ito na nakalista, mas makakasiguro ka na ang binibili mo ay may tunay na bisa. Para sa pang-araw-araw na paggamit, ang pagiging katamtaman ay susi. Ang pagnguya ng 1 o 2 cloves sa isang araw ay karaniwang sapat na upang ilabas ang kanilang mga langis nang hindi nakakasama sa tiyan. Sa mga lungsod, ang ilang senior ay nasisiyahan sa pagbabad ng ilang cloves sa tsaa. Habang sa mga probinsya, marami ang mas gustong ngumuya nito pagkatapos kumain. Anuman ang paraan ng paggamit mo, tandaan ito. Ang isang maliit at tuloy-tuloy na hakbang ay madalas na mas makapangyarihan kaysa sa pagsubok ng sobra-sobra ng sabay-sabay. Sa mabuting pagpili at maingat na pag-iimbak, ang maliit na pampalasang ito ay maaaring manatiling sariwa, ligtas, at handang suportahan ang iyong kalusugan kailanman mo ito kailanganin. Sino ang dapat umiwas sa paggamit ng cloves? Bagamat ang cloves ay maaaring magdala ng kaginhawahan at suporta sa maraming paraan, hindi ito ligtas para sa lahat. At mahalagang malaman kung kailan kailangan ang pag-iingat. Ang mga buntis at nagpapasusong ina ay dapat umiwas sa pagnguya ng cloves o paggamit ng clove oil sa malalaking halaga dahil hindi pa malinaw na napatunayan ang kaligtasan ng mataas na dosis. Sa mga sensitibong panahong ito, ang mga bata ay mas mahina rin at ang kanilang mas maliliit na katawan ay maaaring mag-react ng malakas sa mga concentrated na langis sa cloves. Kaya mas mabuting iwasan ang pagbibigay sa kanila ng buong cloves para nguyain. Para sa mga nakatatanda, ang pinakamalaking alalahanin ay madalas na tungkol sa kalusugan ng dugo. Ang cloves ay natural na kinapaan na nagpapalabnaw ng dugo na maaaring mapanganib para sa mga taong may mga bleeding disorder o sa mga umiinom na ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin. Kung naka-schedule ang isang operasyon, karaniwang ipinapayo ng mga doktor na itigil ang paggamit ng clove ng hindi bababa sa 2 linggo bago ang procedure upang mabawasan ang panganib ng labis na pagdurugo. Ang mga allergy ay isa pang bagay na dapat isaalang-alang bagamat bihira. Ang ilang mga tao ay maaaring mag-react sa cloves na may mga pantal, iritasyon sa lalamunan, o sakit ng tiyan, lalo na kung sila ay sensitibo sa iba pang matatapang na pampalasa. Isang senior ang nagbahagi na idinagdag niya ang clove tea sa kanyang routine nang hindi na pagtatanto na maaaring makasagabal ito sa kanyang iniresetang pampalabnaw ng dugo. Pagkatapos lamang siyang babalaan ng kanyang doktor, ay inayos niya ang kanyang gawi at natagpuan ang isang mas ligtas na balanse. Sa Pilipinas, madalas ipinapaalala ng mga nakatatanda sa kanilang mga pamilya na ang mga natural na lunas ay dapat gamitin ng matalino, hindi ng basta-basta. Ang aral ay simple. Ang cloves ay maaaring maging makapangyarihang kaibigan. Ngunit kapag tumutugma lamang sa iyong personal na pangangailangan sa kalusugan, sa pamamagitan ng pagtatanong muna sa iyong doktor at pakikinig sa iyong katawan, maaari mong matamasa ang mga benepisyo nito ng ligtas habang iniiwasan ang mga nakatagong panganib. Ang cloves ay nagpapaalala sa atin na minsan ang pinakasimpleng bagay ay maaaring magdala
ng pinakamalaking lakas, nag-aalok ng ginhawa at suporta kung saan natin ito hindi inaasahan. Para sa maraming nakatatanda, ang pinakamahalagang regalo ay isang buong gabing pahinga na malaya sa paulit-ulit na pagpunta sa banyo. At ang maliit na pampalasang ito ay maaaring banayad na makatulong na ibalik ang balanseng iyon sa pamamagitan ng pagpapakalma sa pantog at pagpapaginhawa sa isipan. Maaaring ibalik ng cloves ang uri ng mahimbing na tulog na nagpapanatili sa memorya na matalas, kalooban na matatag, at enerhiya na malakas sa buong araw. Ang mensahe ay hindi komplikado. Inalagaan ninyo ang inyong pamilya sa buong buhay ninyo. At ngayon na ang panahon upang hayaan ang isang maliit na clove na mag-alaga sa inyo. Subukang ngumuya ng 1 o 2 cloves sa gabi o ibabad ang mga ito sa isang mainit na tsaa bago matulog. At pansinin kung paano magsisimulang magbago ang inyong mga gabi at umaga. Ang mga hakbang na ito ay katamtaman, ligtas, at madaling gawing bahagi ng inyong pang-araw-araw na ritmo. Hinihikayat ko kayo na subukan ito sa loob ng 7 araw. Obserbahan kung ano ang inyong nararamdaman. Narito ang isang mahalagang aral. Ang pangangalaga sa ating kalusugan habang tayo ay tumatanda ay hindi nangangailangan ng mga mahal o komplikadong solusyon. Minsan, ang sagot ay nasa mga simpleng bagay na matagal nang bahagi ng ating kultura tulad ng isang maliit na clove. Ito ay isang paalala na mayroon tayong kapangyarihan na gumawa ng maliliit na pagbabago araw-araw na may malaking epekto sa ating kaginhawaan at kaligayahan. Ibahagi po ninyo ang inyong karanasan sa mga komento sa ibaba. Kung nakita ninyong nakakatulong ang mensaheng ito, mangyaring mag-subscribe sa channel, i-like ang video, at i-type ang salitang pag-asa upang ipaalala sa inyong sarili at sa iba na ang mas mabuting kalusugan ay laging posible kahit sa yugtong ito ng buhay. Ibahagi rin po ninyo ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na maaaring makinabang dito.